Hoy! Nandiyan na pala kayo! Ito po ang ating preparation para sa ating lulutuin na dinuguan. Ako po ay maraming version ng dinuguan. Ito po ang isa. Ito po, kung makikita nyo, andito po ang ulo ng baboy na tinatawag na maskara. Wala na po yung buto. Hinihiwa na po ng ating mga import na nanay mula sa Nobeleta at Tindang Cavite. Yan, makikita nyo. Hinihiwa po ito ng square pagkatapos ilaga. Ang paglalaga naman ito, 30 minutes lang kasi hindi natin kailangan palambutin. Kasi pagluto ng dinuguan, halo ng halo, doon lumalambot yan. At ang sarasa lumalapot din. Ito rin po ang ating dinuguan. Ang dugo po ng baboy, ito po ay pasintabi po sa mga ating mga kaibigan na hindi kumakain ng dugo. Ito po ay may halo ng suka. Nilalamas po yan sa suka para hindi mamuo ang dugo. So, yan po ang ating preparation. Meron po tayong sibuyas, bawang. Yan na po, nakaready na po yan. Ilalagay na lang po natin mamaya. Anyways, pag mainit na yung kawali natin, actually, talyasi ito eh. Lagay natin ang mantika. Ang matiki. Arte mo pa naman! Ang oily, lagay natin. Siyempre, susunod natin ang sibuyas. See? Saglit lang, di ba? Mainit agad. Dapat the more the merrier ang sibuyas kasi masarap yun. Ay, hintayin nyo lang mag-caramelize yung sibuyas. Hintayin nyo lang mag-caramelize to. Wala, tegi na yung Like, what? What? Yan, nakita niyo pag medyo nagiging transparent na yung sibuyas natin, ibig sabihin naluluto na siya. Dinuguan yan din. Ito, para sa dinuguan to. Yan, nakita niyo yung sibuyas, lagyan na natin yung bawang. Yung bawang, nakikita niyo bakit may mantika? Anong sikreto? Kasi para hindi mangitim yung bawang, hindi mag-birthday. Kasi iba, hinihiwa lang yung bawang, hinahayaan ng iba. Nangyayari, yung mantika nagiging berde. Kaya lalagyan yung konting, yung bawang pala naging berde. Lalagyan nyo konti, hindi yung pagiging green-minded ha. Lalagyan nyo ng mantika yung bawang. Tapos gisa-gisa ulit kayo. Ganyan. Yan, gisa-gisa. Ay, aswang. Ulit yung aswang. Ay. Diba? Multitasking ang kusina. Cooks! Kasi ang daming niluluto. Aswang. Ayan. PA? Ha? Malapit na kasi lalagyan na natin yung Hindi. Yung karne. Oo. Nakita niyo, di ba? Medyo na na yung bawang natin. Yan, di ba? Bango-bango na. Naamoy nyo na yung aromatics natin. Luto natin ganyan. Ay, kalabaw mo. Siyempre ako, usually, pag nagluluto ako ng dinuguan, ang nilalagay, hindi ako gumagamit ng fresh na kamatis. Kasi yung fresh na kamatis, minsan, nagkakaroon pa ng Ang ginagamit ko ay, taran! Tomato paste. Baka naman. Ay! Diba? Ganyan sa kusina ng kagat-kagat ngipin lang. Naku, talutan wag niyo ako artihan. Yan, kalahati. Lalagyan natin. Kasi ang tomato paste, tandaan nyo, matapang to dahil puro to. Kailangan yan, gigisan nyo. Meron pala siya dinuguan. Oo, kasi masarap yan. Kahit na hindi mo na kailangan gumamit ng fresh na kamatis. Eto lang, lalagay mo. Sa akin sa tagal ko na nagluluto, may mga luto talaga kailangan ng fresh. Katulad ng sinigang, hindi mo pwede lagyan ng tomato paste yun. Kasi sabaw yun. Eto namang dinuguan talaga, kailangan to ng tomato paste. Yung iba kasi nagluluto rin ng kamatis. Then, PA, lagay na natin ang ating laman. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina na pinakuluan. Tapos hiniwa ng aking mga sisters na ulo ng baboy.
Pinukulo natin to ng 30 minutes ha, ang ating mga nanay. Ayan, habang nag-shake, rattle, and roll. Ano? Ayan. Tandaan nyo, ang ating pagluluto, ang Consi Cooks channel, ito ay ang mga pagluluto ng mga lutong bahay na nahahanap lang natin sa kusina ng nanay natin. Walang masyadong mga extra ano. Basta, normal lang na pagluluto ito ng ating yes, walang mga ganun. Kung ano lang yung meron sa kusina. Kasi importante naman doon yung lasa. Diba? Malinis. Ang dami mga nagluluto ngayon. Ako, nakakatuwa talagang. Hindi ko nakita na, alam mo yun, ito kasi talagang natural na ano to, na sa loob lang ng kusina, kung ano lang meron. Diba? Nakita nyo? Ganyan na yung magiging kulay niyan. Yes, yung mga friends ko sa US, hi, hello. Please subscribe my channel, Consi Cooks. Look for it. And hit the like, syempre yung button, okay? Like button, shares, and subscribe para masaya. Then I'll teach you more of Filipino cooking. I have 3 version of dinuguan. This is one of my version which has tomato sauce on it. I have 2 more version which is the one with the yes, blood stew in English. Dinuguan naman sa atin sa Tagalog. Okay. Pag nakita nyo, naghigisa-gisa na siya, pwede na natin lagay yung ating dugo. Ang technique lamang sa paglalagay ng dugo sa dinuguan, huwag mong tigilan ng halo para hindi mamuo ang dugo natin. Well, technically, ang dugo naman na ginagamit ko dito ay nalagyan ko na to ng ng suka. Hinalo ko na to sa suka. Kaya, makita nyo, may ano na yan. So, before natin lagay yung dugo, lagyan na natin ng paminta. Bakening. Bakit ba? Baka may sponsor ng paminta dyan. Ano? Bakening. Siyempre, ang paminta natin ay Boston. Talaga nakakasigurado ka na totoong paminta kasi maraming lumalabas ngayon, buto ng papaya. Kaya akala nila, narinig nyo, pumuputok-putok na. Yan ang ating paminta. Sa kusina talaga, sa kusina ng mga nanay natin, ganito lang. Yung mga sukat-sukat, mga ganito. Yan na. PA. Pag narinig nyo na yung putok-putok na yan, yan ang ating signal para haluin natin siya. Chef to! Naputukan nito. Ano? Nakita nyo? Yan. Ganyan ako magdinuguan. Ayaw ko ng laman loob. Ito talagang purong mukha ng baboy, tenga, asim. Kaya ang dinuguan ko talagang napakasarap. PA! Yes, dugo na. Ay, syempre, habang binabanayad yan. Banayad whiskey. Tama na. Yan ang ating dugo. So, pag nalagay nyo ng ganito ngayon, medyo lalaksan nyo konti apoy. Huwag naman super lakas. Yung sakto lang para kumulo. At mahalo nyo siya ng ganyan. Simple lang, walang kaano-ano. Sabi kasi nila, ang dinuguan may hirap daw lutuin eh. Pero hindi naman para sa akin. Kasi, maluto nyo na, mapakuluan nyo. 30 minutes lang pagpapakulo ng laman ha. Bago nyo hiwain. Huwag nyo masyadong palambutin kasi madudurog yan. Kasi alam nyo ang dinuguan, hahalo ka lang ng hahalo dyan hanggang sa maluto ang dugo. Yan ang sekreto dyan. Ngayon, PA, huwag ka masyadong lumayo kasi namamagana yung kamay ko, nararamdaman ko na. May karoon ako ng substitute dito ha, sa pangmatanda itong kaibigan ko. Yan. So, wait lang natin na mangitim yung dugo. Okay? Pag medyo maitim na yung dugo,
Doon natin lalagyan na ng mga pampalasa. Ay, laurel ng buhay, Josepi laurel. Ano? Laurel. Lagyan na natin ng yung huling-huli, basta may papakita ko sa inyo yung sikreto ko bakit masarap ang dinuguan ko pag luto na. Wow! Ay! Ngayon, nakita nyo after an hour, medyo luto na yung dugo natin. At nakita nyo, di ba? Habang maitim siya, nangingitim siya, nakita nyo ibabaw. Wow! Ano? Medyo namumula-mula. Yan ang epekto ng tomato paste na sinasabi ko sa inyo. Ang ganda niyan. Di ba? Nakakadagdag yan ng asim, ng nakita nyo yung dinuguan? Yan sinasabi ko sa inyo. Ang dinuguan dapat ganyan ng itim. Tapos namumula-mula yung ibabaw, gawa ng tomato paste. Ngayon, dahil tinignan ko yung karne, dahil napakuluan na naman ito, medyo malambot na siya. So, pwede na natin ngayon timplahan. Bakit natin hinuhuli yung, pakita ko sa inyo laurel. Bakit natin hinuhuli ito? Kasi dapat hindi masyadong strong yung laurel nyo. Kasi yung sakto lang dapat ang amoy niyan, ang lasa niya. Kasi matapang ang laurel pag dinagdagan nyo ng marami. Pag nagluto kayo ng ng laurel. Yan, nakita nyo. Ganun lang kadami. Sa 8 kilo itong niluto ko mga kakonsi. 8 kilo itong niluto ko na ulo ng baboy. Tapos may konti pang kasim. Ha? Oo, swang. Ay, kumakain kami ng Ngayon, yung nilagay kong laurel, yan, si Jose, sakto lang yan. Mga 3 pirasong laurel ang nilagay ko sa almost 9 kilos na laman na ulo ng baboy. Oo. Kasi ayoko na masyadong strong. Pag masyadong strong yung dinuguan ng laurel. Yes, may lasa at amoy. Kala ko pampatanggal lang siya. Hindi siya, siya. Ngayon, lalagyan natin ito ang tinatawag ko na, di ba kalahating kilo to. Sobra lang to ng konti sa 1/4. Kasi ayoko masyado na matamis din. Ito yung pambalance natin. Atsukal na chigunda. Hindi, pang-alis ng pampadiabetes naman to. Yun lang. Rico. Ay, pampabalance ng asim. Kasi may suka ito. Ako mga kakonsi ito share ko sa inyo yung secret ko. Sa iba siguro hindi na to secret kasi pag nagdidinuguan ako, naglalagay ako ng sinigang mix, yung original. Naglalagay ako. Kanina nilagyan ko kasi medyo na siya, hindi ko na lang pinakita sa inyo kasi baka mamaya yung iba magtanong, ay bakit ganun yung dinuguan? Yan. Siyempre, di ba? Pero, inamin ko sa inyo, may pampaparampam ako. Ay, meron akong sikreto. Actually, hindi sikreto sa iba. Pero sa akin, yun ang aking... Bira lang nilalagay niya. Yes, sa mga marunong magluto lang talaga. Yung talagang alam na may ganoon. Kasi ito yung isang version ko ng dinuguan. Kasi gusto ko ito medyo tamis-asim. Alam mo yun. Kita mo, Kita mo ang dinuguan natin, medyo malambot na yan. Diba? Yan ang laurel. Tapos yung laurel na yan, hindi ko yung binababad mga kakonsi kasi lumalasa pa rin yan. The more naiinitan siya, the more na lumalasa ang ayan, natutulog sila nagising na sila. Ito, yan. So mamaya balikan natin after 30 minutes. Show ko naman sa inyo yung ating plating nito. Luto na to. Tsaka meron ako naglalagay ako ng basta papakita ko sa inyo mamaya as I'm so excited. I just can't hide it. Pakita ko sa inyo. Thank you! Mga ka-constituents, tingnan nyo ang aking dinuguan. So, saglit na lang to, lutong-luto na to. Ngayon, pag ganito na yung texture ng dugo, nakita nyo, smooth na siya. Kung ganong ka-smooth, nakita nyo yan. Ito na yung final touch natin. Kung akala nyo, dinakdakan lang ang meron nito, o kaya sisig ng Pampanga, ang dinuguan ko, meron din ito. Ito ang utak. Utak ng baboy. Yung iba sabihin nila, ay naku, ma-cholesterol yan, yan. Oo, nandun tayo. Kung araw-araw kakainin mo. Pero kung paminsan-minsan ka lang naman magluto, habang lumalabo yung salamin ko, hindi ko na makikita to. Alam mo yun? Kung minsan-minsan ka lang naman magluto, nalagay mo yan ngayon sa ibabaw. Ngayon, habang papakuluin mo siya, kasi nakita nyo, lumapot na siya, di ba? Ngayon, hayaan nyo lang siyang makuluan
para maluto ng husto. Nakita niyo yung ganong kaitim? Tapos makikita niyo yung tagiliran niya namumula-mula. Yun ang epekto ng tomato paste. Di ba? Ngayon, pagluto na yan, marami ko nakita niya, marami kong biniligay na sili, di ba? Kasi iba rin yung aroma niya at lasa. Tingnan niyo yan. Mamaya, kakahiwa, kakahalo natin, madudurog yan, sasama sa sabaw. Sarap! Gusto ko dyan yun. Tapos lalagyan mo ng patis. Nakita nyo, di ba? Konti ko. Hawak ko ang buta nga. Ano ba yung buka, Carmi Martin? Ano? Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel. Hi mga ka-constituents! Please palambing naman ako. Hit the like button, share, and subscribe, and click on the notification bell para updated kayo sa ating new videos, mga ka-constituents. Thank you! Thank you! Palakpakan! Tandaan lagi natin, ang malinis na pagluluto, ang masarap na pagluluto ng mga nanay ay laging winner. Thank you!